Magandang araw po sa bawat isa. Ito po. Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod, at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, magandang gabi po muli sa bawat isa. At tayo po nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya at pag-iingat sa atin. At tayo ho ay nalalapit na sa pagtatapos ng taon na ito pero narito pa rin at nakikita, natitikman, nararanasan natin ang kabutihan at biyaya ng Panginoon. Lalo na ang napakadakilang kaligtasan na siyang pinaka-sentro ng atin hong serye ng pag-aaral ngayon. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng atin hong pag-aaral, ilan ho muna mga reminders and announcements para ho particularly sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho, ang ating gawain sa Friday ay meron ulit Time in the Word and also online prayer meeting at inaasahan at nire-remind po ang mga mananampalataya na kapatiran natin dito na sanay tayo magkasama-sama. Or kung meron man ho sa atin na mga kaibigan na nakakasama sa atin hong Time in the Word at gusto nyo makasama sa online prayer meeting, please, you can directly message me or DM nga, sabi nila, or PM para ho mapasendan ko kayo ng link this coming Friday. And then, ang ating gawain ho sa Sunday, pag-pray po natin, ang ating Sunday school, we're studying about the doctrine of the Holy Spirit or pneumatology. Sa Sunday morning service, we are on a series sa Romans chapter 5 na po tayo. So, Lord willing, we are continuing our pag-aaral sa book of Romans, and then also yung ating Sunday evening service alas 6 po yan ng gabi. Kung meron tayong mga kapatiran na handun pa rin ang alanganin pa rin na medyo sumama sa medyo marami-raming bahagyang mga tao, ay maaari ho kayo umattend ng Sunday evening service. Medyo mas kakaunti ang tao. So those are options na pwede nyo hong gawin. And then kung meron ho tayong mga kapatiran na may kaarawan, anibersaryo, please let me know. Gusto ko natin silang batiin at yun ho ay malaking kagalakan po sa atin na tayo makigalak po kasama nila. Okay, so I think that will take care. Yun nga ho pala, alam ko pinagpe-pray natin ang ating kapatid na si Brother Dave Paule. So nag-message sa akin kamakalawa at hindi ho natuloy yung kanyang Botox procedure at pakisama po natin patuloy sa prayer at yung kalagayan ho ng ating kapatid ho na ito. Alam natin na hindi madali, alam natin na mabigat itong kalagayan niya. So pag-pray ho natin yung kanya pong kalusugan patuloy and also yung kanya ring pananampalataya at yung buong pamilya. And also, if we can request our whole church to pray para ho sa mga young people na ating church. Salamat sa Diyos ay meron tayong kapatiran na ginagamit upang ma-jumpstart yung ating youth fellowship sa Berdarian. So every first and third Sunday ng buwan ay nagkakaroon tayo po ng Joy Fellowship or JCBC Online Youth Fellowship. Yung ibig sabihin ng Joy Fellowship. Pero we are looking forward na mawala na yung Joy Fellowship kasi mapalitan na face-to-face fellowship. Ayan, mas maganda po yun. So pag-pray ho natin at nawa ay yung nga pala every first and third Sunday at 3 p.m. yun pong ating JCBC Online Youth Fellowship. So salamat po last Sunday, nag-enjoy at napakaganda ng mga pag-aaral at talagang
nahandoon yung katotohanan ng salita ng Panginoon. And then also, we were able to enjoy the fellowship of one another. Ano po? So, pakatuloy natin ipag-pray and encourage yung iba't ating mga kabataan na makasama ho sa mga pag-aaral at fellowships na kagaya po nito. And again, I praise God as a pastor, isang malaking kagalakan to see ang mga kapatiran ay unti-unti bumabalik sa pag-attend sa church, and we have some new faces sa church, and na ginamit din ng Panginoon itong ating online ministry upang sila ay maabot. So purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na ginagawa. Tayo po ay patuloy na magsusumigi ng mga aspeto ng ministeryo na kanyang maaaring buksan para po sa atin dito po sa ating lokal na iglesia. So that will take care of our announcements and reminders. Tayo ho ngayon ay dadako sa isang sandali ng panalangin bago tayo tumungo sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Tunay, namamangha kami kung gaano ka kabuti. Namamangha kami kung gaano ka kahabagin, mapagpasensya sa amin. Tunay, O Diyos, kung totoong sinabi ng iyong salita, kung mamarkahan mo ang kasalanan, sino ang makatatayo? Wala sa aming karapat-dapat. Lahat kami pawang mapupugnaw. Pero O Diyos, salamat, kinahabagan mo kami. Minahal mo kami. Ayon sa iyong salita namin na pag-aralan, pinili mo kami. Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng karaanan upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay makarating sa amin. Ikaw rin ang kumilos sa amin upang kami ay manampalataya kay Kristo. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. And Lord, as you revealed to us ang iyong kalooban na kami ay lumalim pa sa pagkaalam at pagkaunawa sa katotohanan ng dakilang kaligtasan, tulungan mo nawa kami sa aming pag-aaral. And Lord, let it not be just an exercise ng kaisipan, hindi ito padagdag lang ng impormasyon, kundi lalo nga magtulak sa amin. Una ay sa pagkamangha at pagsamba sa iyo, sa dakilang kaligtasan ginawa mo. Pangalawa, sa lalong kabanalan ng buhay, sipag sa paglilingkod, gayon din sa paghahayag ng ebanghelyo sa iba. Ingatan mo kami, O Diyos, at amin din pong hinihiling, patawarin mo kami at linisin sa anumang mga pagkakasala na kulangan namin laban sa iyo. Lord, tulungan mo kami, lalo pang maging masipag at seryoso sa paghahabol sa kabanalan. At nang ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dadako ho tayo ba? Naalala ko lang ho, meron ho kung nakalimutang i-set up sa atin hong slide. Let me just do this quickly. Okay. Ayun. Yan, sana ay okay na. Yan. Okay, so we are on lesson number 26. Dito pa rin tayo, part number 4 ng pag-aaral natin ng application na ng salvation. We have studied about early on about the truth na ang tao ay totally depraved, or ang tao ay talagang ganun katindi ang kasalanan. Ang epekto ng kasalanan sa tao, siya ay patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan, lahat ng aspeto ng tao ay apektado ng kasalanan, even the will, yung kalooban ng tao. And again, ito yung isa sa mga madalas na nag-i-spark ng discussion, yung free will. Well, kahit lagyan mo siya ng adjective na free will, ito pa rin ay apektado ng kasalanan. At ano ang pipiliin ng makasalanang kalooban na malaya? Well, malaya nitong pipiliin ang paglayo sa Diyos. Malaya nitong pipiliin ang pagtanggi kay Kristo. Ito yung makikita natin sa Biblia. Liban na kumilos ang Panginoon. And then, when we consider yung pagkilos at gawa ng Panginoon, unang-una natin makikita sa Bible ay siya ay humirang. Even before the foundation of the world, He has chosen us in Him. Sabi ng Ephesians chapter 1. So muli, na pinag-aralan natin yung ganda, yung hiwaga, yung tindi nitong katotohanan na ito, and tayo ho ay patuloy na nagpupuri sa Diyos dahil tunay siya ay pumili, siya ay humirang ng kanyang mga ililigtas, and that is out of His grace. It's a gracious election. So muli,
ay kung meron tayong mga ngayon pala nakakasama sa pag-aaral, I would like to encourage you to go back sa ating mga nakaraang pag-aaral, and hopefully ito ay maging malaking tulong po sa inyo. Yung ibang mga kapatiran natin, salamat sa Diyos, meron tayong mga kapatiran na well able. They're trying to arrange it in the series format and episodes format, at I think medyo nagawa na ho nila yung ilan, so medyo mas madali-dali nila ho mababalikan. So thank you sa mga kapatiran natin ngayon. So soteriological election or election unto salvation, pag-aralan na ho natin yan, na ang Diyos mula pa ng pasimula ay pumili na ng mga partikular na individual na kanyang ililigtas sa pamamagitan ng biyaya. And then now, yung aplikasyon naman nito, yung salvation ay i-apply na ng Panginoon. Itong salvation na pinlano niya, and then in history, tinubos, binayaran ng anak, ay ngayon naman ay i-apply na doon sa makasalanan. At ang una nating binibigyang pansin ay yung effectual call o yung epektibong pagtawag ng Panginoon sa makasalanan. Define natin ito. Well, tingnan muna natin sa Bible, 2 Thessalonians 2:13. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, "But we are bound to give thanks always to God for you." So nagpapasalamat si Pablo hindi sa mga tao, kung hindi sa Panginoon. At ang sabi niya, "Brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation." As we have said, talagang ang Diyos ay pumili through sanctification of the Spirit and belief of the truth, na handun yung means whereunto He called you by our gospel. So, nandun yung calling at sila kinol by the preaching of the gospel. So, yun yung ating binibigyang pansin, that word, He called you. At itong pagtawag ng Panginoon na ito ay isang epektibo or effectual call. Hindi ito maaaring magmintis sa layunin nito na maglapit ng tao o makasalanan kay Kristo. Sabi ni Wayne Grudem in his definition, effective calling, that's how he calls it, is an act of God. Ito'y kilos gawa ng Panginoon kung saan siya nagsasalita sa pamagitan ng paghahayag, sa mga pagitan ng mga taong nagpapahayag ng ebanghelyo, kung saan kanyang tinatawag ang mga tao, ang mga pinili sa kanyang sarili, sa kaparaanan na sila ay tutugon sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa ebanghelyo. So yun yung effective or effectual calling. Sa ibang theological books or ibang theologians, ang tawag dito ay irresistible grace, effectual grace. Hindi nagkakamali si John Newton, ang tawag niya dito ay invincible grace, hindi invisible, invincible grace. So again, merong iba't ibang tawag dito ang mga theologian, but ang punto nito ay hindi ito i-overcome nito. As you remember last time, sabi ni John Piper, this overcomes all resistance. Lahat ng resistance ng taong makasalanan ay i-overcome ng biyayang ito ng Panginoon. 1 Corinthians 1:22. This is one of my favorite text about this, na pinapakita talaga yung kakaibahan, ano yung nagpag-iba, sabi, "For the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified." So nandun yung preaching ng gospel. Well, ano ang dating ng gospel sa tao? Well, to the Jews, it's a stumbling block, and to the Greeks, it's foolishness. Wow! So hindi tayo nagdadala ng isang gospel na sikat at well received. Well, paano na ito? Ano yung pag-asa natin? Verse 24, "But unto them which are called." So, merong Jews, stumbling block si Jesus. To the Greeks, foolishness ang gospel. Pero sa mga tinawag, Hudyo man sila o Griego, that represents the Gentiles, Christ, the power of God, and the wisdom of God. So, kanino lang daw nagiging nakikita na itong si Kristo, ang ebanghelyo, ang siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas, ang karunungan ng Panginoon? Kanino na lang daw? Doon sa mga tinawag. So, yun yung nagpag-iba. Paano nangyari nga na isang araw ay tayo ay sumampalataya kay Kristo, nakita natin siya na siya nga ang tagapagligtas? Well, because God called
us. Tinawag tayo ng Panginoon. So this is the point. In this passage, God's call sets the believers apart from unbelievers. They see Christ for who He really is and respond in faith to salvation. Yun yung nagpag-iba. Yun yung nangyari. Bakit hindi ka kagaya ng iba na stumbling block si Kristo o naging foolishness si Kristo? Well, dahil tinawag ng Panginoon. Hindi dahil mas mahusay tayo kaysa sa iba. The scripture presents the Father as the one who effectually calls, or siya yung pinaka-author. Yes, nandun yung mga sinabi ni Jesus, siya tatawagin niya yung kanyang mga tupa. Malinaw din ang Bible, nandun ang pagkilos ng banal na spirito, pero an overall witness, ang general witness, particularly in the New Testament, it is the Father who calls. Tingnan natin ang isang verse. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son. So, God, the Father, is faithful, by whom ye were called. Siya yung tumawag daw sa atin. At nandun yung note dito sa baba. Ang note ay appreciate natin, at mamangha tayo dun sa Trinitarian work in our salvation, na sa ating kaligtasan. Yes, nabibigyan din madalas si Jesus ang ating tagapagligtas, but in the overall working, dun yung paggawa ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa atin hong kaligtasan. And we will see more of this as we move forward sa atin hong pag-aaral. Supernatural, yung nature naman ng call na ito, supernatural in efficacy. Matindi so ito'y epektibo, at yung effectiveness nito ay hindi galing sa natural na kalagayan. Hindi ito galing sa natural na galing nung tagapaghayag, o hindi ito galing sa natural na lambot ng puso ng nakikinig. No. It is supernatural in its efficacy. Ang pinanggagalingan nito is supernatural, walang iba kung hindi ang Panginoon. The effect is not secured by any natural means or human faculties, but by the power of God. Yung epekto nito ay nasisecure sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 2 Corinthians 4:6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. This is again one of my favorite texts about our salvation, kung saan kinumpara ni Apostol Pablo doon sa Genesis 1 when God said, let there be light. So, who commanded the light out of darkness? Doon niya ikinumpara the power of God commanding, let there be light. At nagkaroon nga ng liwanag, ito din daw Diyos na ito hath shined in our hearts. At ano ang dahilan? To give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, again, it is the power of God, yung kapangyarihan ng Diyos, na talagang namamangha tayo, kung nag-i-imagine tayo, nangyari noong creation, napatinding kapangyarihan. Well, we can even say na it's greater dito sa atin na ginawa ng Diyos ang kaligtasan. Sa Acts 16 verse 14, at siguro iba sa inyo nakita na sa social media, sa Facebook, yung aking pinost na kasama ang verse na ito. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us. And anong ginawa? Whose heart the Lord opened. All throughout my early Christian life, lagi ko naririnig ang sinasabihan ang mga makasalanan, buksan mo ang puso mo sa Diyos. Well, ang malinaw sa Bible, ang Diyos ang nagbubukas ng puso. At merong nangyari. Merong naging resulta. Nung binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, ano nangyari? That she attended unto the things which were spoken of Paul. So, anong implication? If God did not, kung hindi binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, she will remain inattentive. It will remain foolishness or a stumbling block to her. Ayaw niya. Ayaw niya ng liwanag. Mas gusto niya ang dilim. Mananatili siya sa kalagayan na yon. But God in His grace, binuksan ang puso ng babaeng ito. And she attended. Nagbigay attention siya. At ang application niya, siya ay nanampalataya doon sa narinig niya.
na ipinangaral nila Apostol Pablo. And this is the story ng bawat isa sa atin. Na binuksan ng Diyos yung ating mga puso. Kung tayo ay mananampalataya. Letter B, the effect is certain and absolute. It will not fail. Hindi ito papalya. Tiyak itong magiging resulta. Sa Romans 8 verse 28, yung ating pinunto, and whom He called, them He also justified. So, walang tinawag na hindi ma-justify. At alam natin, para ma-justify, Romans 5:1, therefore being justified by faith. So, mananampalataya muna dapat bago ma-justify. So, yung tinawag, siguradong mananampalataya dahil yung lahat ng tinawag ay siguradong sasampalataya dahil lahat sila ay ma-justify. So, it will not fail. Okay? Ito'y malinaw sa salita ko ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng ilang evangelistic applications. Number 1, or letter A, we must avoid effort-based optimism. So, hindi nakabase lamang sa effort. Now, niliwanag ko last time, hindi ito we must avoid effort. No, we must avoid effort-based optimism. Yung pagiging positibo ng ating pananaw na ang evangelism ay merong effectiveness na nakabase sa ating effort. Supposing that with our method, zeal, and airtight arguments, we can easily persuade, or alis mo na yung word na easily, we can persuade anyone. So, nakabase tayo doon sa ating effort. And then letter B, we must avoid self-concluding hopelessness that anyone is beyond the possibility of persuasion. Huwag naman natin yung kabilang on the opposite extreme side ay yung sasabihin, ay, pambihira, lahat na ng example binigay ko, lahat na ng talata binigay ko, lahat na ng paliwanag binigay ko, ayaw pa rin, wala nang pag-asa. Well, again, hindi natin magagawa yun. Dahil ang Diyos, we can proclaim the gospel with hope that God can overcome man's depravity to save them. Pwedeng gumawa ang Diyos even sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, maging doon sa mga taong pinakamabait sa ating paningin or mga taong tila baga imposible na maligtas sa ating paningin, pwedeng gumawa ang Diyos at sila ay maligtas. Number 1, results ng call. Again, it is supernatural. It's in results. Anong resulta nito? With reference to God, well, yung salvation blessings. Sa 1 Corinthians 1:9, he were called by whom ye were called unto fellowship of His Son. So, tinawag tayo na magkaroon ng fellowship sa ating Panginoong Kristo. Galatians 5:13, we're called unto liberty. Like 2 Thessalonians 2:14, we are called to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. 1 Peter 2:9, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So, yun. Again, these are salvation blessings na kaakibat nung tayo ay tinawag at ang punto noon tayo sumampalataya at naligtas, kasama itong mga salvation blessings na ito. Now, hindi lang ito basta may kasamang blessings, may kasama rin itong obligasyon. Ano yun? Bilang mga tinawag ng Panginoon and many appeals sa Christian living sa New Testament ay nakatungtong dito kasi tinawag ka ni Lord. Dahil tinawag ka ng Diyos, dapat ganito tayo mamuhay. Ephesians 4:1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. At yung vocation dito na ginamit ni Pablo, it's pertaining to our salvation, ang ating kalagayan bilang mga tapos tinawag tayo sa kaligtasan, mamuhay daw tayo ng karapat-dapat sa panawagan na ito ng Panginoon o sa pagkatawag na ito ng Panginoon sa atin. 1 Peter 1:5, as He which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation. So again, tinutungtong madalas doon sa pagtawag sa atin ng Panginoon.
Well, orientation to God's people. So kanina, orientation with reference to God. Ngayon naman, orientation to God's people. Dahil tayo tinawag, we have fellowship and dealings with fellow believers, kasama ng ibang mga mananampalataya. Colossians 3 verse 14. And above all this, put on charity, which is the bond of perfectness, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. So, nakita niyo yan, ye are called in one body. So, tayo tinawag, hindi lang tayo tinawag para maligtas. And actually, isang Colossians 3 verse 15 ay isang mahalagang text para makita natin na hindi biblical na kaisipan na it's just Jesus and me. Kristiyano na ako ngayon, it's just Jesus and me. No. Kung Kristiyano ka, ibig sabihin tinawag ka, at kung tinawag ka, ikaw ay tinawag din in one body, kasama ng isang katawan at kalooban ng Diyos na kasama mo ang ibang mga mananampalataya. At ang sabi diyan ay put on charity. Yung again, yung verses 12 and 13 ay in-enumerate pa yung ibang mga bagay kung paano dapat nakikipag-deal sa ibang mga Kristiyano. And ang punto niyan, because we are called into one body. Love and goodwill sa ating pakikitungo sa ibang mga mananampalataya. Finally, be of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. So doon tayo tinawag. Tinawag tayo para sa mamuhay ng ganitong kaparaan. So hindi lang tayo tinawag para maligtas, tinawag din tayo para mabuhay ng buhay ng isang ligtas. At ito dapat yung ating pakikitungo, particularly immediately sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. So narito ang katotohanan, lahat ng makasalanan ay inaanyayahan. Doon muna tayo sa taas. The vital companion, yung mahalagang kasama ng effectual call ay yung external call. Yung iba yung external call sa effectual call. So darito ang katotohanan, lahat ng makasalanan ay inaanyayahang magsisi at manampalataya sa pamamagitan ng kapahayagan ng ebanghelyo. At yung kapahayagan na yun ng ebanghelyo, ang tinatawag na external call. Ano man yung kaparaanan na pinapahayag ang ebanghelyo, be it in one-on-one gospel witnessing o sa pamagitan ng evangelistic na gawain na ito'y pagpapahayag, pampublikong pagpapahayag ng ebanghelyo, or be it on a gospel tract na present ang ebanghelyo. Well, ito ang katotohanan, all sinners are invited. Inaanyayahan ang lahat ng makasalanan. This truth shows that the belief in biblical election to salvation does not do away with the need of biblical evangelism. Merong mga, sad to say, merong mga kapatiran natin na yes, hindi sila kumbinsido about election, but sa kanilang kaisipan, basta naniwala ka sa election, hindi ka na magso-soul winning, hindi ka na mag-evangelize. That is a false belief. Hindi yun tama, hindi yun wasto. Yes, merong iilan, as we have said, may napakakaunti nagiging hyper sa kanilang paniniwala sa bagay na ito, and mali yung kanilang application. It doesn't mean na mali yung doctrine. Okay? Yung election doesn't mean na mali yung doctrine ng election, dahil meron nag-a-apply ng mali. Kung naaalala niyo ho, sa Galatians, binigyang pansin ni Pablo yung Christian liberty, so you have liberty in Christ. Okay? That's true. Only not use your liberty as a cloak of maliciousness. So merong nag-a-apply ng mali ng liberty, it doesn't mean na mali yung liberty. Okay? So again, hindi porket may nagte-take ng hyper na sa application nitong election, therefore hindi na kailangan mag-soul winning. No, it doesn't mean that way na mali na agad yung doctrine of election. Mali yung application. Pero again, itong katotohanan na ito na ating titignan ngayon, which is the external call na vital companion ng effectual call, mahalagang kasama ng effectual call, ay kailangan. Number next, ilang passages, John 17 verse 20,
Mismo ang sabi ni Jesus, this is in His high priestly prayer, ang sabi niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Ano? Alam ko itong text na to ay madalas na ginagamit sa pag-uusap ng ibang parte ng Reformed soteriology, pero gusto ko lang puntuhin ho dito is through their word. They will believe through the words of Christ's witnesses. Yung mga tagapaghayag ng ebanghelyo, yung mga tagapagpatotoo patungkol kay Kristo, particularly in this context, primarily ay yung mga apostles and those who will believe, at lahat hanggang sa atin ngayon. At tayo nagso-soul winning, binabahagi natin ang ebanghelyo sa iba, nangangaral tayo ng ebanghelyo through our word. Other people, yung ibang mga tao ay mananampalataya. At again, ang isang wonder of wonders nitong John 17:20, kung namnamin lang natin ng kaunti, is Christ prayed for us, for every believer. Can you imagine malaman mo na ikaw ay pinagpe-pray ng kapwa Kristiyano? That's good. Malaman mo pinagpe-pray ka ng ilang maraming mga Kristiyano. That's very good. So here Christ prayed for us. At hindi lang sa atin, yung pang ibang mga sasampalataya sa pamamagitan ng ating paghahayag ng ebanghelyo. Christ prayed. Now, again, that's a good thing to meditate upon, pero ang gusto ko puntuhin dito ay through their word. That is the external call, yung paghahayag ng ebanghelyo. Number next, Romans 10:17, familiar text. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa ibang translation, by the word of Christ. No problem in that. But ang punto dito, merong kailangang marinig. At ang kailangang marinig ay ang pangangaral, paghahayag ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon mismo. So again, hindi nine-neglect, hindi binabaliwala yung means or yung tinatawag nga nating external call. Acts 16:14. Familiar text again. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Isang bagay na makikita ho natin dito, na tuwing nandoon yung pagkilos ng Panginoon, yung pagtawag ng Panginoon, merong kaakibat ito. Yung things which were spoken of Paul. God called you by our gospel. So, din yung calling and then yung gospel presentation ng mga apostol. So, that's why it is a vital companion. Hindi maiaalis, hindi pwedeng wala. 2 Thessalonians 2 verse 13, ito nga yung ating kinote kanina lang, whereunto He called you by our gospel. So, nandun yung gospel proclamation at doon nakatungtong at yun yung ginagamit ng Panginoon sa kanyang pagtawag. As we have said, hindi limitado sa public proclamation, hindi limitado sa one-on-one conversation. I have read and even heard ibang mga Christians just by reading their Bible. Kumilos ang Panginoon at maaaring previously meron din silang mga napakinggan, meron silang mga questions, and then binasa ang salita ng Diyos at nakita nila ang katotohanan na si Kristo lang ang tagapagligtas. O maaaring isang one-on-one conversation or isang Bible study or isang evangelistic na gawain ang setting. So again, maaaring sa mga kaparaanan na ito, as long as nahahayag ang katotohanan patungkol sa ebanghelyo ni Kristo, ay ito'y pwedeng gamitin at ginagamit ng Panginoon para tumawag at magligtas. Sa Acts 13 verse 47, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto all ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. So they heard it. Yung light, dumating yung liwanag, nakirinig nila kung sino yung liwanag. And again, at narinig nila yun, and then they believed. So, as many as were ordained to eternal life, they believed. So, doon yung
external call at nandoon yung pananampalataya. Ano ang nature ng external call as an invitation? So, I hope we are convinced, yes, pinili na ang Panginoon, maliligtas sila, kahit anong mangyari, sisiguraduhin ni Kristo. Pero huwag tayo tumigil doon at inutusan tayo ng Diyos na ihayag ang Ebanghelyo. So, hindi natin pwedeng gamitin at isang maling aplikasyon ng doctrine o truth ng election unto salvation ang pagkatamaran at paghinto sa paghahayag at effort sa paghahayag ng Ebanghelyo. So again, nature to external call or as an invitation. Number one, it is universal in its nature. Ito'y universal, ito'y pangkalahatan. There is no exemption to the gospel offer of salvation. Hindi tayo, sino ba yung mukhang elect dito? Okay, siya lang share ko. No. It is universal. Sa Matthew 11:28, makikita natin ang universality ng invitation ng ating Panginoong Jesus. Come unto me, all that ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, He is calling all people na mga makasalanan, all that are laboring and are heavy laden, trying their best to earn eternal life, at uuwi lang sila sa kapaguran na walang hanggan. Come unto me. Andun yung paanyaya ni Kristo. Acts 17:30, and the times of ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So that is without exemption, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao at ang lahat ng tao na magsipagsisi, at implication niyan laging kaakibat ay at manampalataya sa Ebanghelyo. Now, maaaring merong ilan na nag-struggle. Paano yun, Brother Paul? May pinili tapos he commands all men everywhere to repent. Again, yung kakulangan ng ating pagkaunawa ay huwag nawang mag-cancel out ng katotohanan. Nandito ang dalawang katotohanan, at magkulang man tayo sa pagkaunawa, kailangan nating kilalanin ito pareho. Mark 16:15, familiar? Preach the gospel. Go ye therefore to all the world, into all the world, and preach the gospel to every creature. So, hindi sino nga yung mukhang elect, amoy elect, tunog elect. No, to every creature. Yun yung utos sa atin ng Panginoon. So point, our belief in the biblical truth of election unto salvation must not restrain, di dapat magpigil, di dapat maghadlang to the universal effort of our evangelism. Yung ating paniniwala ng totohanan ng paghirang at pagpili ng Diyos ay hindi dapat humadlang o magpigil sa universal na effort o pagpupursige upang ang Ebanghelyo ay mahayag sa iba. At kung naalala niyo ho yung ating series about biblical evangelism, it should encourage us more, dahil siguradong may maliligtas, dahil may pinili ang Panginoon. At yun yung pag-asa ng tagapaghayag ng Ebanghelyo. Sabi nga ni John Murray, if we have any reserve or lack of spontaneity in offering Christ to lost men, then it is because we have a distorted conception of the relation which the sovereignty of God sustains to the free offer of Christ in the gospel. So, let me just end it there. Ang gusto kong puntuhin nun ay merong distorted conception. Kung ang dating sa iyo, kung ang tingin mo pag totoo ang election unto salvation hindi na dapat mag-soul winning, again, that's a distorted conception, maling pananaw, maling pagkaunawa, at lalong maling aplikasyon ng katotohanan ng salita ng Panginoon. So, it is universal. The gospel invitation is not addressed only to the elect. May joke nga ho si Spurgeon, kung lahat daw ng elect ay mayroong guhit sa katawan, siya iikot sa buong London at itataas niya yung t-shirt ng mga tao para tignan kung meron silang guhit sa katawan at sila yung babahagian ng Ebanghelyo. Pero walang ganun. Hindi alam. At ang trabaho natin ay hindi alamin kung sino ang elect. Ang trabaho natin ay
ipangaral ang ebanghelyo. At ang ebanghelyo ay hindi naka-address lamang sa mga elect. Malinaw ang sabi ng salita ng Panginoon at nagbigay ng isang talinhaga ang ating Panginoong Kristo, the parable of the great marriage feast, handaan ng madakilang handaan ng kasalan. At sa Matthew 22 verse 2 ang sabi, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. So, yung anak ng hari ay kinasal at naghanda siya, verse 3, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. No? Ayaw nila. If you read verses 4 hanggang verse 7, ito may mga nagdadahilan, so on and so on, and they take it lightly. Tinuring nilang maliit na bagay, tinuring nilang magaang na bagay. Binaliwala nila, in short, itong invitation na ito. Verse 8, then saith he to his servants, the wedding is ready, but they that shall bidden were not worthy. Verse 9, go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. As many ye shall find. And sa atin, bilang mga Kristiyanong intusan na maghayag ng ebanghelyo, I would like to encourage us to meditate on that verse 9. As many as we shall find. Hindi as many that looks like elect. Mukhang pinili. Yung mukhang, no. As many as we shall find. Bid to the marriage. Bid them to come to the kingdom of God. Anayahan natin sila sa kaharian ng Diyos. Ayayahan natin sila sa hari ng kaharian. Ayayahan natin sila palapit kay Kristo. As many as we can find. Malinaw po ang sabi ng salita ng Panginoon. Acts 28 verse 23, narito ang example ni Apostol Pablo. And when they had appointed him a day, there came any to him in his lodging. So, nag-appoint ng araw, nasa house arrest si Pablo, at nag-appoint sila ng araw na kung saan may mga pwedeng dumalaw sa kanya. And ang sabi, there came many to him, madaming dumating, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. And some believed the things which were spoken, and some did not. So, nandun yung dalawang response. Hindi lahat nananampalataya, pero lahat pinahayagan. Overtime, from morning till evening, crash course. So, again, ay nahandoon yung hindi mukha kang hindi elect, labas ka, papasukin mo isang yung sa likod mo medyo mukhang elect. No, again, sino man sila, pinahayag ni Apostol Pablo ang palalo na patungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Truth. Every sinner is invited to come to Christ in all his sinfulness, and if he or she rejects, the blame for the rejection is on them, not on God. Gawin ho nating malinaw ho ito. Sapagkat again, may mga tao na nagre-resist sa doktrina ng election. Hindi sila pinili, ano magagawa? Yun nga yung inassume na objection ni Apostol Pablo. Why then he find fault? For who can resist his will? Sa Romans chapter 9. Merong mga tao na nire-reject nila at isang pang-reject nila sa doctrine of election, hindi sila pinili, di kasalanan ng Diyos. No. Consistent na patutuon ng salita ng Diyos kapag ang tao ay tumanggi sa ebanghelyo. Yes, lahat aanyayahan. Lahat papahayagan. Effort natin ang lahat makarinig ng ebanghelyo. Pag may nanampalataya, yun ay biyaya ng Diyos. Kapag merong tumanggi, yun ay kasalanan nila. Ito ang testimonya ng salita ng Panginoon. Without denying the truth ng napag-aralan natin, election, and merong ang reprobation. So muli, again, yung pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos ay magandang makita ho natin dito. Then number 2, so number 1 nga kanina, it is universal. Number 2, it is individual. So ito'y para sa lahat, pero ito ay individual, that is iniinyayahan ang bawat isa. Hindi corporate salvation, kundi individual. The invitation bears on every single individual sinner. Ang lahat
ay inaanyayahan, yes, pero ang bawat isa ay kinakailangan na anyayahan din at sila ay may obligasyon na manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. The gospel offer is real and must be extended to the sinner as an individual. Totoo ang paanyaya ng ebanghelyo. Totoo na lahat ay inuutusan ng Diyos na magsisi at manampalataya. Totoo yun. Alala ko ho, kung merong minsan nagtanong, paano kung hindi elect yung anak po? Well, hindi natin alam kung elect siya o hindi. Ang alam natin, makasalanan siya at inuutusan siya ng Biblia na magsisi at manampalataya. Ito yun. At speaking of that, let me remind the Christian parents, a morally good, church-grown, Sunday school-raised, John 3:16 reciting child is not equivalent to being a true Christian. Actually, isa ho ito sa danger ng anak naming si Tini. Lalaki siya na nasa church, lalaki siyang naririnig ang gospel, lalaki siya na nakakarinig at tuturuan siya ng salita ng Diyos at magmemorya siya ng salita ng Diyos pagdating sa panahon na kaya niya na at didisiplinahin siya sa abot na aming makakaya. Pero mga kapatid, lalo na sa mga kapwa ko magulang, hindi porket mabait, hindi porket laking church, hindi porket masipag, well, noon sa Sunday school ng mga bata, hindi porket kabisado ang John 3:16 ay okay na ang lahat. Please, please, please. Ako ho ay siguro napansin niyo ho dito sa ating church, even before the pandemic, ang dalas nating binibigyan ng diin ang obligasyon ng mga Kristiyanong magulang na i-evangelize ang kanilang mga anak sapagkat kapag tinitignan ko ho ang inoobserbahan ng maraming mga Kristiyanong pamilya, sabi ko nga ho, umiiyak para sa pag-aaral ng mga bata pero hindi lumuluha para sa kaluluwa ng anak. O nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Itong panahon ng pandemic, alalang-alala sa kalusugan ng anak, and rightly so, pero nag-aalala ba para sa kaluluwa ng anak? Hindi porkit mabait sila kumpara sa iba, hindi porkit laking church sila, at maraming kabisado ng mga talata at naturuang mag-pray, hindi ibig sabihin Christian na sila. Kailangan din ng ating mga anak marinig ang ebanghelyo at personal sila manampalataya kay Kristo. So let me pause here for a while. Baka mamaya may nakikinig ngayon dito. Laking church ka. Namulat ka na nag-church kayo ng family. Pero alam mo na hindi ka pa totoong nanampalataya kay Kristo. Nawa, dinggin mo ang utos ng Diyos na magsisi ka at manampalataya. Hindi yun pakiusap ng Diyos sa'yo, hindi yun suggestion ng Diyos sa'yo, yun ay inuutos ng Diyos sa'yo at kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya. Manampalataya ka kay Kristo. Manampalataya ka siya'y namatay para sa mga makasalanan at muling nabuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga nananampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Colossians 1 verse 27, ang sabi, to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning, take note, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Again, we are growing in this ministry. Ang target ay hindi per family, kundi every man. Every man. Nawa, ipag-pray nyo ang inyong pastor. Patuloy na magampanan ang ministeryo ito. Nawa, pag-pray natin ang bawat pamilya. Magulang, lalo na mga magulang na Kristiyano, ay bigyang pansin ng kalagayan ng kaluluwa ng mga anak nila. Well, and vice versa. Mga Kristiyanong mga kabataan na wala pa ang kanilang mga magulang kay Kristo. And I know many sa ating mga kapatid nagpe-pray. That's well and good. Purihin ang Panginoon. Patuloy natin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa bagay na ito.
So acknowledge the significance of personal evangelism. Tignan natin, acknowledge natin. Hindi lang yung pangmalakihan. Merong lugar yung personal evangelism. Sa Acts chapter 8, kung naalala nyo, si Philip, ang sabi sa Acts chapter 8, verse 29, then the Spirit said to Philip, go near and join thyself to this chariot. So in that single person, the Ethiopian eunuch, interesado ang Panginoon, gusto ng Panginoon na makapakinig ng ebanghelyo. Ginamit niya si Philip. Verse 45, then Philip opened his mouth and began at the same scripture preached unto him Jesus. Consider the individual diversity in evangelism. Mas nadiinan natin ito doon sa ating pag-aaral about biblical evangelism, yung diversity. Iba't ibang level, iba't ibang kalagayan ng tao na ating nakakausap. Isang magandang halimbawa ay si Kristo. Sa John chapter 3, ang kausap niya ay isang Pariseo, a Pharisee of Pharisees, a great teacher of the Pharisees. Maalam at direct to the point si Kristo. Very, very saying to thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then sa John chapter 4, hindi naman yun ang inulit niya. Hindi niya yung sinabi doon sa Samaritana. No? Sabi sa Samaritana, sinimulan niya sa pengin ng tubig. The point is this, let us consider the diversity ng ating kausap sa evangelism. Pinoint out natin dati sa ating biblical evangelism, ito yung kahinaan, ito yung matinding kahinaan ng uniform approach sa evangelism. Naalala ko noon sa, again, merong benefit na makukuha, makakabisado yung mga verses, pero ang gusto ng teacher namin noon sa personal evangelism is word for word, makabisado mo, ito yung sasabihin mo sa kausap mo. Again, may time na magagamit yun. At maganda sigurong simula yun. Pero iba-iba ang kalagayan. You may memorize the Romans Road, pero pag nakausap mo ay isang Muslim o nakausap mo ay isang taga-Thailand, again, nonsense yun. Meron kang ibang kailangang simulan. Or kausap mo ay isang 7 years old na bata. Again, let us take into consideration yung kanilang kalagayan. So muli, again, nandoon yung vital companion. Hindi po pwedeng wala. Yes, ang Diyos ay epektibong tumatawag, pero ang Diyos ay merong ginagamit na epektibong kaparaanan. At yun ay ang paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa, tayo bilang mga Kristiyano ay masumpungan na tapat na gumaganap sa bagay na ito sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa pamamagitan sa providensya ng Panginoon, mga teknolohiya na meron sa tayo, ay gamitin natin para maipahayag ang ebanghelyo at tawagin ang mga tao na magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So with that, dito ho tayo magtatapos ngayong gabi. Tingnan ko lang ho kung meron tayong mga questions. Meron bang nag-direct message sa akin ng question? Wala naman ho. Tingnan ko lang ho sa atin hong comment section. Wala din. Okay. So siguro ho ay dito tayo matatapos ngayong gabi sa atin hong pag-aaral. Thank you very much po sa ating mga nakasama sa ating pag-aaral ngayon. At sana ho this coming Friday sa ating muling Time in the Word ay patuloy tayong lumago pa sa pag-appreciate and knowledge ng dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin, sa ating kapupuri ng kanyang pangalan at patuloy na paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon tagapagligtas. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming kang pinupuri, pinasasalamatan, tunay. Kung di mo kami tinawag, mananatili kami sa dilim. Kung di mo kami tinawag, mananatili, nakamangmangan si Kristo at kadisuran si Kristo para sa amin. Kung di mo kami tinawag, patuloy naming tatawanan at babaliwalain ang Ebanghelyo. Salamat, O Diyos, na tinawag mo kami. Lord, sa aming sariling karanasan, may mga ginamit ka ring kaparaanan para kami ay iyong tawagin. Ang paghahayag ng iyong ebanghelyo.
Sa iba't ibang paraan, maaaring sa pangangaral, maaaring sa Bible study, maaaring one-on-one, maaaring gospel tract, o maaaring merely reading your word. Babasa ng Biblia. Lord, tulungan mo nawa kami to make effort. Lord, kung may mga pagkakataon na ang aplikasyon ng katotohanan ng election ay mali naming i-apply, patawarin mo kami. Lord, help us to make great efforts upang ang ebanghelyo ay maihayag pa. Tulungan mo kami magtiwala sa effort namin. Tulungan mo kami magtiwala sa kapangyarihan mo. Pero tulungan mo rin kami huwag maging tamad sa effort. At patuloy ding umasa sa iyo. Lord, sa aming mga magulang, dalang habag ka po, tulungan mo kami. Turuan mo kami kung paano ipapakilala si Kristo sa aming mga anak. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa namin niyaasa. Ging ang aming mga kapatiran na mayroong iba't ibang mga problema na dinagdadaanan. Lingapin mo sila sa kanilang kalagayan. Lord, salamat po sa iyong katugunan sa aming panalangin. We have been praying for this pandemic at ngayon nakikita namin na pahupa. Hindi kumpletong wala, pero salamat po sa pagbaba ng mga bilang. Salamat po na nagdadako ka ng mga mananampalataya sa iyong bahay sa bahay. Lord, hindi pong hinihiling sa habag at karunungan mo at alam namin ikaw ang soberano. Maging ang darating na eleksyon sa susunod na taon. Nawa, ngayon pa lamang, tulungan mo ang iyong mga mananampalataya na maging matalino at maging makadiyos